Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy, dahil sa itong pabagal-bagal ang majority ng Senado, ito na ngayon ang minority na ang kumikilos, sina Coco Pimentel at Risa Hontiveros, ay sila mismo ang magsimula o mag-umpisa nitong impeachment trial at kanilang pipilitin si Escudero na mag-take oath as a presiding officer para dito sa impeachment case. Para sa detalye ng ating balita at narito ang video courtesy sa atin ng Dai News Channel. Hindi tayo papayag na ang Senado pa ang susuway sa saligang batas. Kaya naman ngayong hapon, mamaya sa plenary, kikilos kami sa Senate minority para simulan namin ang aming konstitusyonal na tungkulin. We in the Senate minority will formally move to commence the opening rights in the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III and I will move to allow Senate President Francis Escudero to take his oath as presiding officer of the impeachment court and to administer the prescribed oath to all members of the Senate as judges of the impeachment court. We will also move for the Senate to convene as an impeachment court and for the articles of impeachment received from the House of Representatives last February to be formally presented to the body. Wala pa tayo sa trial proper. Opening rights pa lamang, panunumpa at formalidad. Hindi ito aabuti ng isang oras. So, let's not pretend that 1 hour is too much to ask. Kung ibang panukala sa plenary, umaabot tayo sa hating gabi. Sa tingin ko, kaya nating humanap ng oras para dito. Oh, tama naman yan. Mayroong ang kasabihan na kung ayaw ay maraming dahilan. At kung gusto ay may paraan. Di ba? 1 oras lang eh. Tapos na daw, sabi ni Hontiveros. Pero para sa mga DDS senators na gusto talagang makakuha ng leeway, makakuha ng paraan, ng arigluhan, di ba? Pinag-uusapan pa kasi ang arigluhan ngayon diyan sa Senado para makuha ang majority votes para sa pagbasura ng impeachment. Pagbutuhan pagbutuhan na lang daw ng mga ng mga senador kung majority ang buboto na ibasura o hindi ibasura. So napaka niyan, wala nang trial, di ba? Hindi na sinusunod ang batas kung ganun. Parang naglaro lang ng kara i-cross, di ba? Mga kababayan. Kaya mabuti na nga at meron pang natitirang matatapang Risa Hontiveros at Coco Pimentel. Mabuti na lang merong mga ganitong klaseng tao. Hindi lahat ang mga nasa Senado ay nasa Team Lagim. Kung nasa Team Lagim lahat, ay wala na talaga. Walang papupuntahan ng ating Republika ng Pilipinas, mga kababayan. Kaya kudos kay Pimentel at kay Hontiveros sa matapang na mga disposisyon nila. Pipilitin nila bukas si Escudero na manunumpa as a presiding officer, and then pagkatapos nun ay ang mga Senado naman ang manunumpa as a judge sa impeachment. Kaya ito ang ating aabangan kung talagang matuloy sa 11, di ba? Sabi ni Escudero, 11 na babasahin ang articles of impeachment na sinumite ng lower house ng Kongreso sa Senado. Tingnan natin kung talagang man of words itong si Escudero, kasi dalawang beses na Dalawang beses na inaantala niya na re-schedule ang pagbasa pa lamang wala pa sa trial proper. Okay, so balik tayo kay Senator Hontiveros. We have 3 full days of session left, which can last up to midnight, as they have in recent days. We may have only 3 days, but 3 days is not nothing.
The Senate must not be heedless and callous to the growing calls for the institution to fulfill its mandate and begin the impeachment trial. Nandyan ang simbahan at ang iba't ibang grupong relihiyoso, ang mga abogado, ang mga law schools at universidad, ang mismong mga bumalangkas ng ating saligang batas. Sina former Supreme Court Justice Adolf Ascuna, sina Attorney Rene Sarmiento at Attorney Christian Monsod, lahat sila nagsasabing kumilos na ang Senado. Bilang mga senador ng 19th Congress, malinaw sa amin sa minority ang aming responsibilidad. At hindi ako papayag na Senado pa mismo ang bumaliwala sa ating konstitusyon. Ayan, so wag na lang magsenado kung hindi susundin ang batas, di ba? Ang konstitusyon na nandyan. Lalo na, kasi, palagay ko marami ang mga diyan, mga tiwaling senador. Kasi kung ma-impeach si Sara, ay baka mayroong mga maibubulgar din na nakinabang sa mga confidential fund na yan. Kaya yan ang palagay ko na kung bakit ang majority of the Senate ay hindi kumikilos dahil baka madamay sila, di ba? Baka kakanta si VP Sara na okay, meron din akong lista dito ng mga tiwaling senador. Kaya magkabukingan na, di ba? Kaya ang mga galamay ni VP Sara diyan, ang may connection, ang nakikinabang, ay takot talaga sa impeachment kasi madadamay nga ang pangalan nila. So yan na yan. Kaya wag kayong gumawa ng mga gawaing hindi maganda, mga senador. Kasi kapag nagkabukingan ay kasama talaga kayo. Kaya ito nanunumpa kayo pag upo sa inyong opisina, out of office, nanunumpa kayo na sundin nyo ang Republika ng Pilipinas at ang batas ng Diyos. Yun ang pinanumpaan nyo, dalawa yan. Pero sa ngayon ay hindi nyo na sinusunod. Hindi na sinusunod ng Senado kung ano man ang nakasulat sa konstitusyon, sa saligang batas. Ang sinusunod nila ay yung kanilang ideya o kanilang mga iniisip or teorya. Hindi na nakabase sa sa ating saligang batas. Kung nakabase naman, binaluktot din katulad ng katagang forthwith proceed ay iba-ibang kahulugan. Kaya nababaluktot. Alright, tapusin na natin ang video courtesy sa atin ng DAE Dai News Channel. Dahil hindi lang taong bayan ang huhusga sa amin. Kung hindi ito matuloy, hindi tayo patatawarin ng kasaysayan. Tama. So ano mangyayari? Magkukonvene na agad, hindi na po mangyayari yung dapat basahin muna ng panel of prosecutors yung articles of impeachment? In fact, pangatlong step na yan. Unang step ay manunumpa ang muna. Senate President bilang presiding officer. Pangalawang step, pasusumpain niya kaming lahat ng mga senador bilang senator judges. Kasunod niyan, finally, once and for all, babasahin sa amin ang articles of impeachment. Pero lahat ng yan, maaring hindi umabot sa isang oras. Ayan, so kailangan ng impeachment case natin ng For all, babasahin sa amin ang articles of impeachment. Pero lahat ng yan, maaring hindi umabot sa isang ayan, oras. so hindi nga abot ng isang oras kung yung pagbalangkas lang nila ng mga bills, yung mga bagong gawang bills ay aabot daw ng hating gabi. Pero dito sa impeachment case ay lahat binabaliwala maliban na lamang sa minority sa Senado, di ba? Sino ba yung mga minority diyan? Itong dalawa, ang mga hardcore na minority, si Hontiveros at Coco Pimentel. Kapag walang mga ganyan na mga opposing forces sa Senado, napakadelikado ng Senado. Katulad ngayon, ang majority ang ayaw mag-impeach ang nasisira na diyan ang konstitusyon, ang batas, ang saligang batas kung ganyan dahil mga senador dapat panindigan ng mga senador, susundin kung ano ang nasa batas. Kung nagkasala talaga, hindi nagkasala. Ganun lang naman talaga yun. Kailangan ang katotohanan ang mangingibabaw, hindi yung lagim, di ba? Ang kalagiman. Kaya ito,
Sa lower house, merong nagsalita rin dito. Ito yung mga palaging bumabatikos kay VP Sara. Atin pakinggan ang mga congressman na pro-impeachment. Kailangan ng impeachment case natin ng fair day in court. At hindi siya magkakaroon ng fair day in court kung mamadaliin naman ngayon. Dapat maalala nila na ang mandato ng Senado ay litisin, hindi palusutin. Alam natin pag minadali, kulang yung oras sa dami ng mga ebidensya. Mas substantial ang mga discussion, mas marami tayong makita na mga ebidensya, mas marami tayong malaman, no? Yung mga tanong ng mga taong bayan kaugnay dito sa impeachment ay masagot. Mas okay para sa atin. Respeto natin kung anong desisyon ng Senado from the very beginning. Now, we respect if that's the call of the Senate to hold the impeachment trial starting 11 up to 13. So we respect that. Alright, so ito sa panahon na ito siguro nagbubukas naman siguro si Inday Sara Lustay ng kanyang social media, di ba? Nagbubukas naman siguro yan ng YouTube or ng X or ng Facebook. Ay siguradong makikita niya ang mga nagbabagang balitang ito. Di ba? Makakatulog ka pa ba niyan? Nandiyan na, pinagtulungan ka na ng Congress at Senado. At lahat gusto ikaw ay ma-impeach. At kahit mga DDS ay gusto rin na malitis para lalabas ang katotohanan, di ba? Kasi kung ang mga DDS basta-basta lang naniwala na walang kasalanan, di ba? Ang maganda ay manood din kayo mga DDS sa paglilitis na ito para makikita nyo ang mga ebidensya. Hindi naman yung gawa-gawa ang mga ebidensya, yan ay mga authentic. Na authenticize na yan, tinitingnan na yan. Kaya ito ang pinakamaganda. By next week, mag-umpisa na ang trial, di ba? Sa 11 ay basahin ang articles of impeachment. And then by next week, umpisa na ang trial. Napakabibo, di ba? Napakasaya ng social media. Alive na alive. Dahil grabe talaga, umuusok ang dito. Umuusok ang mga issue na ito. Dahil kinakabiran at dito rin, mawawalan si VP Sara ng mga supporters kapag mapatunayan ng mga totoo itong mga panatang sa kanya ng mga katiwalian at pagnanakaw sa kaban ng bayan. Alright, so kung magpaalam na mga kababayan at sa aking mga avid followers, maraming salamat sa palaging pagsubaybay at sa mga bago pa lamang nakabisita, huwag kakalimutan mag-subscribe para palagi tayong updated. Hanggang sa muli, paalam and God bless the Philippines.